Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang The Call-Up. Ito ay napalabas noong 2016 at ito nga ay patungkol sa isang virtual reality game na kung sakaling mamatay ka sa larong ito ay mamamatay ka rin sa totoong buhay. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax love you. Nagsimula ang ating pelikula sa isang advanced futuristic world. At mayroon ngang 8 civilians na mula sa New York City ang tinawagan at binigyan ng pagkakataon na manalo ng $100,000. At yun ay kung papayag sila na laruin ang isang bagong virtual reality game. Pero kahit na medyo hindi ka paniwala ang offer na ito ay napagpasyahan pero ng 8 yun na sumali sa inaalok sa kanila. Nang magkita-kita na nga sila ay nalaman nila na silang 4 ay pawang mga gamers. At matapos nun ay kinausap na sila ng announcer at sumunod nun ay sinabihan sila na sagutan nila ang kontrata bago nila isuot ang kanilang armor. Doon nga ay nasabi din dito na kailangan lang nilang gamitin ang kanilang mga in-game name at wag sabihin ang totoo nilang pangalan sa iba. Doon nga ay nakita natin na na-scan sila habang suot nila ang kanilang mga motion suits at matapos nun ay sinuot na nila ang kanilang mga armor. Doon nga ay nakita nating kumonekta ito sa kanila. Ang armor na ito ay naglalaman ng 54 na motion sensors para magawa nilang makakilos ng maayos sa virtual world. At naidsenyo ito para maranasan ng mga players na parang totoong mundo ang virtual world. Nakita nga natin na nagbihis na ang lahat maliban sa isang player na terrorist ang pangalan. Hindi nga siya nakakasiguro sa technology na tetestingin nila at baka mapahamak pa ang buhay niya. Doon nga ay nasabihan na lang nila ito na umuwi na lang siya. Pero nalaman niya na nilock sila sa loob at hindi magsisimula ang laro kung hindi pa nakabihis silang 8. At doon nga ay napapayag na lang nila ito na suotin na ang kanyang armor. At matapos nga nun ay bigla na lang nagbago ang silid at nagmukha na itong abandonadong gusali. Nagulat nga ang lahat sa nakikita nila dahil tila ba parang na-teleport sila sa ibang lugar. Hindi lang ang paligid nila ang nag-iba maging ang kanilang mga kasuotan ay nag-transform bilang isang army uniforms. Doon nga ay naisipan ng isang player na hawakan ng isang bote doon pero tumagos lang ang kamay niya dahil kasama yon sa virtual reality ng laro. At ang isa naman sa kanila ay binuksan ang helmet niya at nakita nga niya na naroon pa rin sila sa building na pinasok nila kanina. At nang ibalik na nga niya ang helmet niya ay nakita nila na merong isang helicopter sa labas na nakikipaglaban sa mga terorista at sirang-sira na nga ang mga gusali sa syudad. Matapos nun ay nakita natin si Reaper na excited masyado sa kanyang sinasabi. Ayon sa kanya ay pangarap niya na maranasan ang ganitong klase ng virtual reality. At sa ngayon ay nakamit na niya ang pangarap niya. Nagmukha naman siyang baliw para sa iba pero hindi niya ito pinansin dahil sa ito nga ang pangarap niya. Maya-maya ay nakita natin ang isang army captain at in-order nga nito na lumapit sila sa kanya. Na-intimidate silang lahat sa kanya at doon nga ay nalaman nila na hindi pala siya totoo at kasama lang din siya sa laro. Nang subukan nga nilang tanggalin ang mga helmet nila ay nakabalik muli sila sa silid. At sa mga puntong yun ay na-amaze silang lahat sa technology na nakikita nila. Doon nga ay nakita natin na kumuha sila ng baril at nag-test fire sa mga bote na naroon. At nang makita nga ng captain na hindi nagseseryoso ang mga players ay naisipan nitong barilin ang isa sa kanila. At pinakita nga niya sa kanila na masisira ang body armor nila. Kapag matamaan ito ng kahit isang bala lang. At nasabi nga ng captain na wag nilang hahayaan na matamaan sila ng bala sa pangalawang beses dahil sa mae-eliminate na sila matapos noon. Doon nga ay nasabi din niya na pinalilibutan ng napakaraming terorista ang building nila. At para nga sa kanilang misyon ay kailangan nilang matalo ang lahat ng terorista at magawa nilang makapunta sa pinakababang palapag ng gusali. At matapos noon ay binigyan sila ng tig-iisang medikit para magamit nila ito sa oras na kailanganin nila. Nagsimula na nga ang laro at sa ngayon ay nasa ika-25 palapag sila. Noong una nga ay excited pa silang lahat pero nang makakita sila ng isang terorista ay bigla na lang silang pinagbabaril nito. Nagawa naman ni Shooter na makailag at mapatay ang teroristang yon. At doon nga ay nasabi niya sa kanila na isa siyang trained army soldier. Dahil doon ay natuwa silang lahat dahil meron silang kasamahan na dating sundalo. At dahil nga din doon ay nagsimula na silang mag-ingat ng mabuti para magawa nilang matapos ang laro. Nang makarating na nga sila sa ika-24 na palapag ay nalaman nila na merong high voltage threat ang kasama sa palapag na ito. Nakakuha nga din sila ng iba pang mga armas dahil sa kada palapag na natatapos nila ay mas lalong tumataas ang difficulty level nito. At doon nga ay nakita natin si Atlas na nakapatay ng isang terorista. At dahil nga doon ay naging violent na siya at nagagawa na nga din niyang makapatay ng napakaraming kalaban.
Samantalang si Reaper naman ay hindi naman masyadong nakakapatay at muntikan pa nga siyang mabaril ng isang terorista. Mabuti na lang at naligtas siya ni Shooter. Pero sa ginawa niyang yun ay nataman siya ng bala at natanggal na nga ang armor niya. Sumunod nun ay nakita natin ang isang babae na si Taylor at sinabi niya na sinabihan lang siya ng kaibigan niya na magpunta rito at di nga niya alam ba't siya nasali dito. Nagpanik nga siya at umiiyak na dahil sa sinapit niya. Samantalang ang isa namang babaeng player din na si Mustang ay nai-comfort sila. Pero doon nga ay nakita natin na ang isang player na nagngangalang Sox ang nataman ng dalawa ng bala. Natamba nga siya sa sahig at nagsisisigaw sa sakit. Naguguluhan naman ang lahat dahil sa virtual world lang naman siya nabaril. Pero kahit na tinanggal na niya ang helmet niya ay nararamdaman pa rin niya ang sakit. At doon nga ay naisip nilang turukan na lang ito ng isang medkit at matapos nun ay nawala na ang sakit na nararamdaman niya. At sa mga puntong yun ay nakasisiguro na silang hindi isang normal na laro lang ang nilalaro nila. Hindi nga sila mapapatay ng unang balang tatama sa kanila. Pero ang ikalawa ay ikakamatay na nila panigurado. At doon nga ay naisip nila na baka nasa isang reality show sila. At naisip na ayaw na nilang magpatuloy sa laro. Doon nga ay naisip ni Terrorist na tanggalin ang helmet niya pero doon niya napagtanto na hindi na niya matanggal ito. Naisip naman ni Atlas na sabihin na si Shooter ang dahilan kung bakit sila napasok sa isang nakakamatay na laro. Dahil doon ay lumayo siya sa grupo at nagpunta sa kabilang silid. Pero ang hindi nila alam ay nagsimula na pala ang next level ng laro nila. At doon nga ay napapalibutan na muli sila ng mga terorista. Pero bago pa ito malaman ni Shooter ay nabaril na siya sa likod ng isang terorista. Inatake naman na ng iba pang terorista ang 7 pero nagawa naman nilang makailag. Naisip naman ni Taylor na bumaba na ng palapag pero hindi niya magawa ito dahil ayon sa laro ay hindi sila makakababa kung hindi nila matatapos ang level na ito. Doon nga ay naisip ni Reaper na magtapon ng granada. At dahil doon ay napatay niya ang lahat ng teroristang umaatake sa kanila. Nang tumahimik na nga ang lahat, ay hinanap nila si Shooter at nakita na nga lang nila ito na patay na sa isang hallway. Dito na nila nakumpirma na ang eliminate na sinasabi kanina ng captain ay ang pagkamatay nila. Naisip nga nila na tanggalin ang mga helmet nila pero ang isang player na si The Chief ang nagsabing wag nilang gawin yun. Pero hindi naman pinakinggan ito nila Sox at Terrorist. Doon nga ay sinubukan nilang tanggalin ito dahilan para magpakita sa kanila ang captain at magalit ito sa kanila. Doon nga ay nakita natin na pinagsisipa niya si Terrorist at nasabihan nga niya sila na wag na nilang tangkain pang sumuwi sa mga rules ng laro. At doon nga ay natanggap na nila na ang tanging paraan para makalabas sila sa larong ito ay ang matapos nila ang laro. At doon nga ay nakita natin na nakapunta na sila sa ika-20 palapag at sa palapag nga na ito. Ay ang challenge ay kailangan lang nilang gumamit ng kutsilyo. Dahil sa palapag na ito ay merong gas leak at sisubog nga ang palapag kung sakaling may kahit isang putok lang ng bala. Doon nga ay nakita natin na muntik masaksak ng terorista si The Chief pero nagawa naman ni Atlas na maligtas siya. At sa mga sumunod na eksena nga ay nakita natin na naging maganda ang kanilang teamwork at nagagawa na nga nilang makalampas sa marami pang palapag. Pero nagagamit nga nila ang kanilang mga medkits dahil wala na silang mga armor. At sa isang punto nga ay isang medkit na lang ang hawak ni Mustang at sa pagkakataon na ito ay parehong naghihingalo na sila Reaper at Sox. Nagdadalawang isip nga siya kung sino ang bibigyan niya nito. Nang biglang dumating si Terrorist at niligtas nga siya si Sox sa pamamagitan ng kanyang med-kit. Naisipan nga muna nilang magpahinga saglit dahil nga sa pahirap na ng pahirap ang mga palapag at nauubos na din ang mga medkit nila. At doon nga ay naisip ni Terrorist na sirain ang isang glass wall para magawa na niyang makalabas sa building na ito. Pero dahil doon ay nagpakita muli ang captain at binugbog nga siya ng husto nito. Dahilan para mabali ang isa niyang hita. At sa mga puntong yun ay magiging pabigat na lang siya sa grupo nila dahil sa sitwasyon niya. Kaya naisip na lang nito na magpaiwan sa palapag na ito para hindi niya madamay ang iba. Doon nga ay unti-unti siyang nawawala ng malay at di kalaunan ay namatay na din siya. Sa sumunod na palapag ay nahirapan sila ng husto dahil na-outnumbered sila ng kalaban. At sa mga puntong ito ay takot na si Taylor na hanggang sa ngayon ay wala pang napapatay ni isa. Pero bago matapos ang level na ito ay nagawa niyang makapatay ng isa. Matapos nun ay nagpahinga ulit sila at nagkwento nga sila sa buhay nila. Nalaman nila na silang lahat pala ay mga lonely persons at kung sakali man na mamatay at mawala sila ay walang ibang tao ang maghahanap sa kanila. At doon napagtanto nila na pinili sila ng organizer ng laro para panoorin sila kung paano sila mamatay. Dahil doon ay nagalit sila ng husto at nagkaroon ng lakas ng loob na tapusin ang laro. Sa sumunod na level nga ay nakita nila ang captain na binubugbog ang isang terorista.
Ayon sa captain ay may tinanim na bomba sa buong gusali at ang teroristang ito ang may alam kung ano ang code para ma-deactivate ang bomba. At para sa mission nga nila ay kailangan nilang malaman ang code para ma-deactivate nila ang bomba. Naisip nilang kuryentehin ito at di kalaunan nga ay nabulong nito ang code. Nang marinig nila ito ay agad nilagay ni Reaper ang code. Pero bigla na lang nagdilim at may nag-announce na sisubog na ang bomba sa loob ng 30 minutes. Hindi pala deactivation code ang sinabi ng teroristang ito. At dahil doon ay naisip ni Taylor na patayin ito dahil sa binigay na maling code. At doon nga ay nalaman nila na kailangan nilang pindutin ang isang buton sa pinakababang palapag para magawa nilang activate ang bomba. Sinisi naman ni Atlas si Reaper at pinagbubugbog nga niya ito. Natigilan na lang siya nang makita nila na nabuksan ng captain ang isang elevator na pwede nilang gamitin para makapunta agad sa pinakababa. Huminto nga ang elevator sa ikalimang palapag pero agad itong nagsara dahilan para maiwan doon sila Reaper at Atlas. Pero nalaman nila na pababa pa ito ng pababa. Nagbukas nga ang pinto at nakapunta na silang dalawa sa ikatlong palapag. Nasabi ni Reaper na hintayin nila ang kasamahan nila pero hindi sumang-ayon doon si Atlas at tinutukan nga niya ng baril si Reaper at naisip na gawin siyang human shield. Sa mga puntong yun ay desperado na siyang makalabas ng buhay kaya kayanan niyang gawin ang lahat. Hanggang sa makasalubong nila ang isang terorista. Naubusan naman na ng bala si Reaper dahil doon ay nabaril siya at ikinamatay niya ito. Samantalang tumakbo naman papalayo si Atlas at nagtago. Hindi siya makapaniwala na naging ganun siyang tao dahil sa larong ito. Pero hindi yun naging dahilan para mawalan siya ng pag-asa na makalabas dito. Maya-maya ay nakarating na ang kasamahan nila at nakita nga nila ang katawan ni Reaper at hindi nila alam na si Atlas ang dahilan bakit ito namatay. At doon nga ay nakita natin na nagawa na nilang matalo ang lahat ng kalaban sa palapag na ito. Naisip naman ni Taylor na magpunta sa medical room para humanap ng medkit. Nakakita nga siya ng isa pero dumating doon si Atlas at pilit niyang kinukuha ang medkit. Dahil doon ay nagawa niyang patayin si Taylor para sa medkit. Maya-maya ay nakita ni Sox na patay na si Taylor at nakita nga niya na nagawang masulat doon ni Taylor ang pangalan ni Atlas dahilan para malaman niya na si Atlas ang pumatay kay Taylor. Nang malaman niya ito ay agad niyang inatake si Atlas at naglaban nga silang dalawa. At sa mga puntong yun ay nakita sila ng captain. Kaya naisip ng captain na sinusubukan ulit ni Atlas na kumawala sa laro kahit na binalaan na niya sila. Dahil doon ay sinakal niya ito hanggang sa mamatay ito. At sa mga puntong ito ay tatlo na lang silang natitira. Naghanda na nga sila para sa huling palapag. Punong-puno ito ng mga kalaban at pinapaulanan nga sila ng bala. Pero sa puntong yun ay natama ng bala si Sox. Nakuha nga niya ang medkit at nang gagamitin na niya ito ay nakita niya na nataman din pala si Mustang. Hindi na siya nagdalawang isip at gumapang nga siya palapit sa kanya at ginamit niya ang medkit kay Mustang. Dahilan para mamatay siya. Segundo na nga lang bago sumabog ang bomba. Mabuti na lang at nagawa ni Dodgef na mapindot ang buton sa huling segundo. Matapos nun ay hindi na gumana ang helmet nila at bumalik na sila sa totoong mundo. Nakita na nga natin na pinalibutan si Dodgef ng mga lalaki at tila di siya nagulat sa mga nangyari sa kanila. At dito nga ay nalaman natin na siya pala ang organizer ng laro at nagagawa nga niyang paglaruan ang buhay ng mga tao para sa kasiyahan niya. Pero bago pa nga makapag-react si Mustang ay tinurukan siya ng pampatulog. At matapos nun ay nakita natin na binura nila ang data ng mga namatay para mawala ang mga ebidensya ng pagkamatay nila. At doon nga ay nakita natin si Mustang na nagkamalay na at nakita niya ang mga bangkay ng mga nakalaro niya. Nang makabangon na nga siya ay nilapitan siya ni Dodgef at inabot sa kanya ang pera na napanalunan niya. At nasabihan nga din niya ito na kalimutan na niya ang nangyaring ito. Pumayag na lang si Mustang sa sinabi nito. At sumunod nun ay may lumapit na lalaki para patulugin siya ulit. Pero nagawa niyang makapalag at nagawa nga niyang manako ang baril nito. At binaril niya ang ilaw para magdilim ang paligid. At doon nga ay nakita natin na napatay niya ang lahat ng tauhan ni Dodgef. At matapos nun ay hinagis niya pabalik ang pera kay Dodgef at sinabing ayaw niyang gamitin ang perang dahilan ng pagkamatay ng maraming tao. At sa huling eksena nga ay nakita natin siya na naglalakad palabas ng gusali. At siya na nga lang ang natirang buhay sa 8 manlalaro ng virtual game. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.